Hoy, nakatanggap po ng parangal si Pangulong Bongbong Marcos hindi dito sa Pilipinas ha, kundi sa ibang bansa pa. Ano itong pagkilala na ibinigay sa ating presidente? May report po yan ng kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Ano itong pagkilala na ito? Dahil po yan sa mga programa o sa mga ginagawa ng ating presidente para tugunan itong climate change at itong human mobility. Ano ba ibig sabihin itong human mobility, ng movement ng mga tao? Anyway, sige, pag-usapan natin ito. Sa balita ng Manila Bulletin, Marcos awarded climate human mobility recognition. Bakit kaya? Bakit ang presidente natin? Sino pa yung kasama ng presidente natin na nagawaran ng pagkilala na ito? Disregard na natin yung mga bitter, mga inggit dyan, syempre. Hindi na naman maniniwala, kikwestyunin na naman itong award na ito. Sige, huwag na natin pansinin yan. Move on tayo dito. President Marcos was awarded climate and human mobility recognition by an International Office for Migration for his achievement in handling human mobility and migration as a whole. Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga said. Ano yung tinutukoy niya dito? Itong human mobility na may kaugnayan dito sa climate change. Kasi nung nagsisearch tayo nito, ka-coffee, no? Because of the climate change, halimbawa yung isang lugar, sobrang init, di ba? Hindi na good for, good for uh, your residents, no? Parang hindi convenient para sa mga bata, hindi maganda para sa kalusugan ng mga tao. So aalis sila doon sa lugar na yan. Lilipat sila ng ibang lugar. Lilipat sila sa bansa man yan o ibang syudad man yan, ibang probinsya na sa tingin nila safe sila doon. Bawa sa Marikina, kung may area dyan, madalas binabaha. Kaya syempre, ayaw mo na doon na tumira ka, so lilipat ka. Diba? That's the result of climate change. Dahil kung noon, hindi siya inaabot ng pagbaha, ngayon inaabot na siya. Diba? Kasi may kaunting ulan, baha na agad. So hindi na safe yung lugar na yan. So magta-transfer yan. Mag-move itong tao na ito to another location. Siyempre, pag medyo kumalma na, babalik na naman yan. Andiyan na naman yung sakuna, aalis na naman. Kawawa yung mga taong bayan. Diba? So yan ang kinakailangan i-address. At sa pag-address na ito, ay nabigyan po ng pagkilala ang ating presidente dahil sa mga initiatives din ito, sa mga programa na ginagawa nila para ma-address in a way ang climate change. Do hindi magagawa ng Pilipinas alone Hindi magagawa ng isa o dalawang bansa lang. Kasi kung tutusin, maliit lang yung contribution natin sa pagkasira ng ating klima. O ang contribution natin sa climate change kung ikukumpara natin sa mga yayamang bansa. Pero sino ang nagsasuffer? Ang mga developing countries kagaya ng Pilipinas. No? Sa isa pong pressure dyan sa Malacanang, Philippine delegation to the Conference of Parties o 28 o COP28 dyan po sa Dubai was called to the Global Climate Mobility Pavilion, which recognizes achievements in terms of migration and how human mobility was handled as a whole. So ano yung parangal na ibinigay dito? Paano hinahandle daw ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang migration and human mobility? Dahil na ang Pilipinas, madalas tinatamaan na sakuna, syempre transfer na naman, relocate na naman. So paano hinahandle ng administrasyon yung mga ganyang instances, yung mga ganyang cases? Syempre, ang purpose natin dito, pangalagaan din ang welfare ng taong bayan at paligtas yung buhay ng ating mga kababayan. So si President Marcos actually received an award for his role in climate mobility and in human mobility in particular. Together po sila ng presidente po ng Sudan. So marami pong mga leaders ang dumalo dyan at isa po ang ating presidente sa nabigyan ng pagkilala. So we were together with the Minister of Environment of Sudan as well as to receive this award. So dala po namin yung award for the president. The issue of human mobility and migration was raised during the briefing as the country secured a seat in the Loss and Damage Fund Board, which could give vulnerable countries a voice in global discussion and financing for those affected by climate change. Actually, nakuha nating upuan dito, yung nakuha nating spot dito sa Loss and Damage Fund Board, malaki ang ibig sabihin yan. Kasi kung wala kang boses doon sa board na yan, parang kumpanya lang yan, ka-coffee. Kung wala kang boses dyan, paano mo isusulong yung mga problema ng isang developing country tulad ng Pilipinas, di ba? So yung mga desisyon, kapag wala ka doon, baka ma-disregard ka. Pero kung may seat ka doon, may boses ka doon, nare-raise mo yung concerns mo. Isa nga sa pinag-uusapan na dyan, ka-coffee, isa sa isinusulong na dyan, na since malaki naman itong pondo na ito, bigyan ng malaking pondo yung mga developing countries na in fact, maliit lang yung kanilang contribution sa pagkasira ng ating mundo,
dapat sa kanila ibigay yung malaking pondo, di ba? Kasi yung mga developed countries, mga mayayamang bansa, malaking contribution nila. Yung emissions lang nila malaki gas emissions nila, malaki ang nasisira nito, carbon dioxide emissions nila sa mundo natin, di ba? So, since sila ang malaki ang contribution sa pagkasira, magbigay sila ng maraming pera, ibigay doon sa mga developing countries, no, tulad ng Pilipinas. At kung may seats tayo dyan, may seats ang mga developing countries dyan, gaya ng Pilipinas, maganda, di ba? Bali-raise natin yung concerns natin, may papahayag natin, ano yung gusto nating mangyari. Congratulations sa ating presidente, kay Pangulong Bongbong Marcos dito dahil sa nakuha niyang pagkilala nito. Siyempre, yung nakuha rin ng Pilipinas na ng seat, no, na posisyon dyan sa Loss and Damage Board, no, na resulta po ng nagbabagong klima o gawa rin ng tao, in fact, no, sa pagkasira ng ating klima. Doon lang tayo sa positive ka-coffee katulad itong news regarding sa binigay na award kay PBBM. Yes, ma'am. Thank you sa reminder. Lulu Birana, good evening po sa inyo. Mel Ace, bakit ganun si BP? Parang unti-unti na siyang hindi sumusuporta sa ating gobyerno. Parang napaaga na yata ang pamumulitika, yung edukasyon sana ang atupagin para mapataas din ang kalidad ng ating edukasyon. That's another story, ha? Bababa ang ating comprehension na level ng mga estudyante, which is matagal nang nangyayari. To be fair din naman kay BP Sara, hindi lang sa kanya, no? Kasi bago lang din naman siya sa DepEd. Pero for the longest time, kawawa ang Pilipinas. Mababa ang comprehension ng mga Pilipino. Pagdating din sa mathematics, kulelat din tayo dyan. So yun yung mga bagay na sana ma-address sa pamamagitan ng matatag curriculum. Diba? Alright, sige. Dahil pa tayong viewer. Happy viewing sana na lang sa inyo ka-coffee. Ha? Manggera Joe, nakikinig sa atin. Happy viewing po sa inyo sa Facebook. Roda Bagbagen. Shoutout din po kay Geoffrey Jing. Ilaido, kay Roms Billones, Loretta Vidal, Romeo De Vera, Juliet Dayog D. At shoutout po sa inyo kay Rafi Niboon. Happy viewing sa inyo sa Facebook. Baka di pa po kayo naka-follow, di pa naka-like, click lang po yung follow, click lang po yung like sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ang subscribe. Alright? Ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong Webes po ng gabi. Happy viewing sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. May mga nagko-comment, hindi pala nagko-comment. Nanonood, hindi lang nagko-comment yan. Paramdam naman dyan. Comment naman dyan sa ating comment section. Paano po sa inyo ka-coffee? Ingat po kayo. Bye-bye.